May panibagong serye ng pasabog ang kampo ni Ramil Madriaga matapos magsalita ang kanyang abogado na si Attorney Raymond Palad na naglahad ng mga aligasyon na umano'y may kaugnayan kay VP Pionatic Sara Duterte na isa na ngayong alleged pogo at drug money queen. Ang tindi ng moniker ni Piona. Parang siraulong boss lang ng isang drug cartel o mafia sa Davao. Plano rin po namin maghain ng motion sa RTC Manila to release yung kanyang 3 mobile phones na hindi naman po ginamit sa prosecution ng kanyang kidnapping case. So sa mga susunod na araw po mag-enter ako ng appearance as defense counsel ni Madriaga and we'll be filing the necessary motion to that effect ho. Once na ma-release po namin yung mobile phone, i-request po namin or sasubmit namin sa ombudsman or sa NBI kung saan man i-direct para ma-forensic examine yun at malaman natin yung mga contents ng mobile phones niya. Oo, gaano kahalaga? natin. Yes. Ayon kay Attorney Palad, may hawak daw ang kanyang kliyente na documentary, electronic at corroborative evidence at may mga hakbang pa silang isusulong gaya ng forensic examination ng mga cellphone ni Madriaga para patunayan ang mga aligasyon kay Piona. Ang sabi niya, 3 yung mobile phone niya, iba-iba ang ginagamit niya, depende ho sa kung sinong kausap niya. Yun yung hinahanap natin mga pruweba na magpapatunay na bukod doon sa mga photos na lumabas na, dito makikita dito mga nakalista sa mga contacts niya, yung mga numbers na talagang tinatawagan niya na nag-uutos sa kanya. May mga text messages din daw dito at may mga pictures din daw po na yun ang gusto namin makuha talaga sa korte sa ngayon. Ayon pa sa abogado, may nagpa-takedown daw ng Facebook account ni Ramil dahil bigla daw itong naglaho and they don't know who the culprit is. Baka same culprit sa trademark takedown ng Rappler kay Attorney Falses and other Facebook pages. Panoorin ang highlights ng kanyang interview sa DZMM. Yung phones po nasa korte yan, the only way na mapo-forensic examination yan is kung may proper motion to that effect. Ang sabi sa akin ni Madriaga, there was an attempt by the prosecution through Attorney Roque na i-forensic examination yan pero na-deny naman. Doon natuwa siya raw na na-deny kasi ang worry niya baka pag na-forensic examination yon baka mawala naman daw yung mga pictures. Buti na lang daw na-deny. And so sabi ko, saka kahit na sabihin mong deletein mo yan sa phone mo ngayon, yung mga text messages, yung call logs, pag forensic examination, nare-retrieve yan, pati mga pictures. Sa IT, Yun ang purpose ng forensic examination po. Well, marami pong option ng ombudsman, no? Pwede silang magpadala ng mga lawyers, investigator doon sa BJMP para interviewin uli si Madriaga sa nilalaman ng salaysay niya, kumuha ng mga additional information, etc. Pwede rin nilang isampina or i-request sa court na i-release muna yung 3 phone at kanilang iimbestigahan yung mga allegation. Remember doon sa affidavit ni Madriaga, mayroon siyang binabanggit na mga PLA or mga Chinese military na nakita niya sa loob ng Bataan property ni Attorney Roque. Ang recollection ko, sabi niya may mga pictures daw siya doon So kung mabubuksan yun, masasabi na ng ombudsman yun, mas matutuwa ko kami na mapalabas na yung laman ng cellphone na yun. May binabanggit siya na isa pang detainee na nandun sa Annex 2, hindi lang namin pinababa, na sabi niya, attorney, sa ilang deliveries ko ng pera nagamit yung sasakyan, yung isang kasamahan ko sa kidnapping nandito rin sa taas, kung gusto mo pababain natin. Yan yung magpapatunay na merong ilang instance na naghatid sila ng pera, may kasama si Ramil. Siguro pagbalik ko sa BJFP, i-interviewin namin yung isa pang co-accused niya na magpapatunay. Ito po yung tinatawag nating living witness to corroborate yung sinasabi ng mga pick-up and deliveries ng money. May isa pang testigo dyan. Nung lumabas tong issue na to, after few days, hindi na namin ma-access yung Facebook niya. Siguro hindi ko alam kung may nag-report, basta napa-takedown po. Tumawag yung pamilya na hindi na nila ma-open yung Facebook nung papa nila. So isa ho yan sa nakakagulat. Buti na lang ho, nakapag-screenshot kami ng pagkarami-rami mga litrato doon na magpo-prove yung relationship niya sa pamilya Duterte. Well, syempre yung mga nakapost sa Facebook yung hindi naman damaging, no? Pero nandito yung mga pictures niya, aktibong pangangampanya, pagiging miyembro ng ISIP, yung mga pagbigay ng mga plaque of appreciation sa I think kay Attorney Kilala ng Office of the Ombudsman, ng SBP spokesperson Monsayak. Tapos nandito pa yung mga pictures dung isang Timog bar, yung comedy bar, na kung saan daw niya hinatid yung pera. Yung mga pictures ng mga motor na binigay daw sa kanya ni
ni former President Duterte. Sabi niya, 2 Ducati yan, attorney, sa 2 Harley Davidson. Hindi naman ako kayang bumili niya na mahal-mahal niyan, binigay sa akin yan. Yun, nasa kanya pa yung 4 na motor na yun, nasa daw sa bahay niya. So, hindi namin ma-access, pero kahit pa paano, nakapag-save na rin kami ng mga photos doon sa Facebook niya. So may nag-report po niya kaya hindi namin ma-access yung Facebook niya po. Sa ngayon po, wala pa po kami nakakausap sa kamag-anak. At natutuwa lang sila sa amin, nagko-communicate na at least dahil sa paglabas ng issue na to, kahit pa paano mapipil secured sila kay Caramil na habang nakakulong sa BJMP, dahil nga mainit na usapin na to, mas lalo ho siyang babantayan ng mga jail guard doon. Oo. At hindi pwedeng kumausap kung sino man ang wala siyang permission po. Isa- Hanggat magkakasama sila na co-accuse niya sa kidnapping. Kilala naman po si Caramil doon na aktibong miyembro ng Iglesia ni Cristo at yung iba niya mga kasamahan, mga INC din. At nandun din po I think si Ka Angel ng Iglesia, doon din po naka-annex sa Annex 2. So para naman wala namang siyang nirereklamo na sinasaktan siya or tinatakot siya. Maayos naman po yung lagay niya sa Annex 2 po.